Welcome back, Kalam! Paano kung isang araw ay magising ka na lang na unti-unti nang nilalamon ng katubigan ang iyong lugar at tinitirhan? Paano kung isang araw ay bigla na lang mabura sa mapa ang ating bansa dahil ito ay lumubog na sa malawak na karagatan ng Pasipiko? Dahil maniwala ka man o sa hindi, ay may ilang mga pag-aaral ang lumabas na pagsapit ng taong 2100 ay malaki ang tsansa na libo-libong malalaking syudad at bansa ang maaaring lumubog dahil sa patuloy na pagtaas ng sea level buhat ng global warming. Kaya naman sa video na ito ay ating pag-uusapan ang mga bansa at syudad na maaaring tuluyang lumubog kung hindi maagapan ang problema sa global warming. Dahil sa patuloy na paglala ng global warming ay mabilis din namang tumataas ang sea level sa buong mundo na tinatayang tumaas ng humigit kumulang 8 to 9 inches o 21 to 24 sentimetro. Mula noong 1880, ang tumataas na level ng tubig ay kadalasang dahil sa kombinasyon ng mga natutunaw na tubig mula sa mga glacier at yelo at sa thermal expansion ng tubig dagat dahil sa pag-init ng temperatura nito. Noong 2020 ay naiulat na nadadagdagan ang taas ng sea level ng hanggang 91.3 mm, 3.6 inches. Tinutukoy ng mga eksperto bilang pinakamalala na pagtaas ng sea level mula pa nang magsimula ang problema ng ating mundo sa global warming. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, kung magpapatuloy ang hindi mapigilang pagtaas ng sea level sa buong mundo, ay magdudulot ito ng malaking pinsala sa iba't ibang mga bansa. Aabot sa 250 na milyong mga tao na sumasaklaw sa lahat ng kontinente ay maaaring direktang maapektuhan sa mga susunod na mga taon. Ito ay mula sa pag-aaral ng Journal Nature Communications noong 2019. Kaya ang alinman sa mga bansa, lungsod o estadong ito na direktang mapipinsala ng pagtaas ng sea level sa mga darating na taon ay tiyak na mabubura sa ating mapa at sa kasaysayan. Kung kaya't ang mga siyentista, mga environmentalist at ilang mga eksperto ay sama-samang nagsusumikap upang makahanap ng lunas o anumang bagay na maaaring gawin ng siyensya upang maiwasan ang nakabadya at tiyak na kasukunaan na mararanasan ng mga tao sa hinaharap. Ayon sa Union of Concerned Scientists o UCS, ang Maldives na binubuo ng 1,200 na maliliit na isla at siyang tahanan ng humigit kumulang 540,000 katao ay ang pinakapatag na bansa sa buong mundo na may average elevation na 3 feet o 1 meter lamang. Kung ang Maldives ay makaranas ng sunod-sunod na pagtaas ng level ng dagat kahit na 1.5 feet o 45 centimeters lamang, ay mawawalan ito ng humigit kumulang na 77% ng kanyang lupain pagsapit ng taong 2100. Ang isa pang bansa na may napakababang average elevation, humigit kumulang 6 feet o 1.8 meter lamang above sea level, ay ang Kiribati. Ang maliit na isla na ito mula sa gitnang Pasipiko na may populasyon na mahigit sa 1,200,000 ay maaaring mawala ng mahigit 2/3 ng lupain nito kung tumaas ng 3 talampakan ng level ng dagat sa kanila. Sa totoo niyan, ayon sa Science and Development Network o SDN, halos lahat ng mga tao na nakatira malapit sa mga isla sa Pasipiko ay malamang na maapektuhan ng pagtaas ng level ng dagat. Humigit kumulang 3 milyong taga-isla ng Pasipiko ang nakatira sa loob ng 6.2 miles o 10 kilometers malapit sa baybayin. Ibig sabihin, ngayon pa lang ayon sa SDN ay dapat nang planuhin ng kanilang gobyerno ang kanilang paglikas o paglipat ng lugar bago ang katapusan ng siglo. At isa pa, ang mabilis at patuloy na pagtaas ng level ng dagat ay humantong na sa pagkawala ng hindi bababa sa 5 mga vegetated reef islands na dating bahagi ng Solomon Islands. Ang mga islang ito sa Pasipiko, bagamat lubhang nasa panganib, ay may posibilidad na magkaroon ng medyo maliit na populasyon, kung kaya't marapat lamang na pagtuunan din ng pansin ang kapahamakan na siguradong makakasalubong nila sa mga darating na taon. Ang bansa kung saan pinakamaraming tao ang posibleng maapektuhan ng pagbabago sa level ng dagat ay ang China, na tinatayang may 43 milyong bilang ng populasyon na nakatira sa mga coastal locations o mga baybayin. Ang iba pang mga bansang napapailalim sa mga pangunahing isyu na may kaugnayan sa pagtaas ng level ng dagat ay ang Bangladesh, kung saan 32 milyong tao ang malalagay sa panganib sa pagsapit ng taong 2100. India na may 27 million, ito ay buhat sa pag-aaral na ginawa ng European Union Funded Life Adaptate Project. Bagamat hindi tuluyang lalamunin ng karagatan ang mga bansang ito,
ay tiyak naman na mamiminsala ito ng mga kilalang syudad o cities sa buong mundo. Isa sa mga halimbawa ng mga malaking syudad na inaasahang tuluyang lulubog sa taong 2100 ay ang Jakarta, ang kabisera ng Indonesia. Ang Jakarta, tahanan ng humigit kumulang 10 million na tao, ay tinagurian ng mga eksperto bilang fastest sinking city in the world. Lumabas sa mga ulat na lumulubog ang malaking bahagi ng lupaing ito ng 2 hanggang 4 na pulgada o 5 hanggang 10 centimeters bawat taon dahil sa sobrang water drainage ng kanilang lugar. Ang malaking bahagi ng Jakarta ay maaaring mapura sa mapa at tuluyang lamunin na ng karagatan sa taong 2050 ayon sa mga eksperto. Bukod sa Jakarta ay nandyan din ang Dhaka, Bangladesh, may populasyon na 22.4 million, Lagos, Nigeria, populasyon 15.3 million at Bangkok Island, populasyon 9 million na siyang maaari daw umano na tuluyang lumubog pagsapit ng 2100. At alam mo ba kaalam, maging ang ilang mga lugar dito sa Pilipinas ay unti-unti na ring lumulubog dahil sa mabilis na pagtaas ng sea level. At isa na dito ang Sitio Pariahan na matatagpuan natin sa Bulacan. Ayon sa pag-aaral ay lumalabas na taon-taon ay mahigit 4 centimeters ang inilalalim ng tubig sa lugar. Ito ay buwat sa sobrang paggamit nila ng groundwater sa kanilang lupain. Na gayon, bukod dito ay dagdag pa sa problema ng Sitio Pariahan ang problemang dulot ng global warming dahil malaki ang naitutulong nito ayon sa mga eksperto sa patuloy na pagtaas ng tubig sa naturang lugar at darating ang panahon na hindi ito kailanman matitirhan ng mga tao. Pero palagi sana nating pakatandaan ng pagkawala o pagkalubog ng mga nasabing mga lungsod, syudad o bansa ay nakasalalay sa kung tayo bilang mga tao ay gumagawa ng mga hakbang bagay upang kontrahin at pigilan ang mga banta na ito. Ayon kay Gerd Maselink, isang propesor sa Coastal Geomorphology sa University of Plymouth sa United Kingdom, ay pinahayag na karamihan sa mga lupain ng Netherlands ay may tuturing na nasa below sea level, ngunit nakapagtataka at nakakamangha na hindi sila lumulubog at nabubura sa mapa. Ito ay sapagkat ang mga Dutch ay nagtatayo at nagme-maintain ng kanilang mga coastal defense. Bukod dito ay maaari rin tayong tumulong sa ating gobyerno upang mabawasan ang problema sa patuloy na pagkasira ng ating ozone layer. Sa parang magiging magalang tayo sa kalikasan at i-preserve ang mga kagubatan sa hinaharap. Tayo na rin mismo sa sarili natin ang mag-uumpisang kumilos para sa ating bansa at sa kalikasan. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamang topic ngayon? Ikaw, anong magagawa mo para makatulong sa ating gobyerno na pigilan ang nakaambang sakuna na ito? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.